GR number 230041 December 5, 2022. Ang employer ay isang korporasyon na gumagawa ng flexible packaging para sa mga merienda, tinapay, juice, at candy. Ang union naman ay isang lehitimong organisasyon at ang nag-iisa at eksklusibong tagapamagitan sa pakikipagkasundo ng lahat ng rank and file na empleyado at kumpanya. Mula ikalawa ng Agosto taong 2009 hanggang ika-1 ng Agosto taong 2014, ang mga partido ay pinamamahalaan ng kanilang naisakatuparan at nakarehistrong CBA. Noong ika-17 ng Oktubre taong 2014, ang mga partido ay nagsagawa ng bagong CBA, na mayroon ding termino na 5 taon. Sa mga compensable na oras ng trabaho at pagbabayad ng overtime na trabaho, ang CBA ay nagsasaad na ang mga oras ng pagtatrabaho ay dapat na 8 oras sa isang araw kasama ang meal break na 30 minuto at 15 minutong coffee break. Tungkol sa overtime, itinatadhana nito na ang sinumang empleyado na nagtatrabaho ng higit sa 8 oras sa anumang regular na araw ng trabaho ay may karapatan sa karagdagang 25% ng pang-araw-araw na rate ng oras bilang overtime premium. Sa CBA, nakasaad na, ang kumpanya ay dapat makipag-usap sa unyon sa mga isyu na maaaring may kinalaman sa mga desisyon o patakaran na maaaring makaapekto sa pangkalahatang kapakanan ng mga empleyado. Ang mga partido ay sumang-ayon din na magtatag ng isang Labor Management Committee. Ayon sa CBA, isang forum kung saan ang mga partido ay magpupulong kahit isang beses sa isang buwan upang harapin ang mga usapin ng mutual interest, partikular ang mga nakakaapekto sa labor management relations, o kahit nalutisin ang anumang pagtatalo, kontrobersya, problema, reklamo o hindi pagkakasundo sa pagitan ng kumpanya at unyon o mga miyembro nito sa mga bagay na nagmumula sa relasyon ng employer-empleyado, na may layuning isulong at mapanatili ang maayos na relasyon sa paggawa. Pagkatapos ay binago ng kumpanya ang lumang Company Rules and Regulations, CRR, na sinasabing itugma ito sa bagong CBA. Ayon sa kumpanya, ang isang oras na lunch o meal break at hindi na bayad. Tinukoy din ng binagong CRR ang overbreak bilang isang paglabag na may kaukulang aksyong pandisiplina ng huling nakasulat na babala, kaya habang bakasyon, ang pagkuha ng kape o snack break na higit sa 15 minuto, lunch break ng higit sa 1 oras para sa hindi tuwid na oras at higit sa 30 minuto para sa straight time na mga empleyado. Mula Enero 16 hanggang 17, 2014, nagsagawa ang kumpanya ng pangkalahatang pagpupulong ng mga empleyado nito at nagsagawa ng talakayan tungkol sa binagong CRR. Sa pagtatapos ng nasabing pagtitipon, ang bawat empleyado ay binigyan ng kopya ng binagong CRR. Kasunod nito, ipinatupad ng kumpanya ang bagong CRR. Gayunpaman, hindi pabor ang unyon sa pagpapatupad ng binagong CRR nang hindi man lang ito kinonsulta, lalo na sa pagpataw ng mas matitinding parusa sa paglabag na tinukoy ng kumpanya. Ikinalungkot pa nito na hindi patas at may diskriminasyon ang binagong CRR dahil naaangkop lamang ito sa mga rank and file na empleyado. Sinabi rin ng union na kulang ang binabayaran ng kumpanya sa overtime pay ng mga empleyado sa pamamagitan ng pagbabawas ng kanilang 1 oras na lunch break mula sa kanilang kabuuang bilang ng mga oras ng trabaho na may overtime. Upang ang mga isyong ito ay marinig at mabigyan ng angkop na tugon, paulit-ulit na hiniling ng union sa kumpanya na formal na mag-organisa ng isang komite sa pamamahala ng paggawa. Gayunpaman, ang mga nasabing kahilingan ay hindi pinansin. Kaya naman, noong Pebrero taong 2015, nagsampa ng reklamo ang union sa NCMB na kumukwestiyon sa bisa ng pagpapalabas at pagpapatupad ng binagong CRR sa mga nabanggit na batayan, at paghingi ng tamang pagbabayad ng overtime pay ng mga empleyado. Pagkatapos noon, ang kaso ay isinangguni sa voluntary arbitration para sa naaangkop na aksyon. Sa kurso ng mga komperensya na isinagawa ng VA, sinubukan ng mga partido na ayusin ang issue, ngunit ang lahat ay hindi nagtagumpay. Dahil dito, ang mga partido ay nagpalitan ng mga position paper at mga tugon. Sinabi ng union na ang mga probisyon ng CBA na nag-aatas sa mga partido na mag-organisa ng isang komite sa pamamahala ng paggawa ay nilabag ng kumpanya ng pinagtibay at ipinatupad nito ang binagong CRR, nang hindi kumukonsulta o tinatalakay ito sa mga opisyal ng union.
Sa pamamagitan ng binagong CRR, nagpatupad umano ang kumpanya ng mas mahigpit na sistema ng pagpaparusa sa mga empleyadong nagkakamali, na tiyak na nakakaapekto sa mga karapatan, tungkulin at kapakanan ng mga miyembro nito. Ang rebisyon di umano ay walang ibang layunin kundi ay prejudice ang panunungkulan ng mga regular na rank and file na empleyado. Tungkol sa paghahabol nito ng kulang sa pagbabayad ng overtime pay, iginiit ng unyon na hinihiling ng kumpanya ang mga empleyado na kumonsumo ng isang buong oras bilang meal break, pero ayon sa CBA, ang 30 minutong meal break at 15 minutong coffee break ay kasama at bayad sa 8 oras na trabaho. Sa pagbago sa meal break na isang kumpleto at tuloy-tuloy na 1 oras, ang kumpanya ay lumikha ng 60 minutong non-compensable meal period, o walang bayad na lunch break sa lungat sa layunin ng CBA. Sa makatuwid, ang mga empleyado na nagtrabaho ng 12 oras sa isang 8 oras na trabaho ay binayaran lamang para sa 11 oras na trabahong ibinigay o 3 oras lamang ng OT ang bayad imbes na 4 na oras. Ang paggamit ng isang tagapag-empleyo ng prerogative nito sa pamamahala ng negosyo ay napapailalim sa mga limitasyon na ipinataw ng batas, collective bargaining agreement, at pangkalahatang mga prinsipyo ng patas na laro at hustisya. Inubliga ng CBA sa kumpanya na talakayin sa unyon ang mga bagay na maaaring may kinalaman sa mga desisyon o patakaran na maaaring makaapekto sa pangkalahatang kapakanan ng mga miyembro. Inihiling pa nga ng CBA sa kumpanya at unyon na harapin ang lahat ng usapin ng mutual interest, partikular ang mga nakakaapekto sa labor management relations, at o kahit na anumang hindi pagkakaunawaan, kontrobersya, problema, reklamo o hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga partido na nagmumula sa relasyon ng employer-empleyado. Inilalatag ng CRR ang mga patakaran, tuntunin at regulasyon na hinihiling ng kumpanya mula sa mga empleyado nito na mahigpit na sundin. Tinutukoy nito ang mga pagkakasala, ang kalubhaan ng kanilang komisyon, at ang kaukulang mga parusa na ipapataw sa nagkamali na empleyado. Tiyak, ang CRR ng kumpanya ay naglalaman ng mga bagay na nakakaapekto sa pangkalahatang kapakanan ng mga miyembro ng unyon, gayon din ang relasyon sa pamamahala sa paggawa ng mga partido, at anumang mga pagbabago sa pareho ay makakaapekto sa kanila. Malinaw, ang kumpanya ay may tungkulin sa ilalim ng CBA na talakayin sa unyon ng anumang rebisyon at o pagbabago sa CRR. Ang dahilan sa likod ng patakarang ito na nangangailangan ng talakayan sa pagitan ng unyon at kumpanya ay kitang-kita sa CBA mismo upang itaguyod at mapanatili ang isang maayos na relasyon sa pamamahala ng paggawa. Maliwanag, habang ang kumpanya ay may karapatan sa pamamahala, ang naturang prerogative ay limitado o kinokontrol ng mga probisyon ng CBA. Ang mga probisyong ito ay talagang nangangailangan na talakayin ng kumpanya sa unyon ng usapin na may kinalaman sa mga desisyon o patakaran na maaaring makaapekto sa pangkalahatang kapakanan ng mga miyembro nito at mga relasyon sa pamamahala sa paggawa, kabilang ang anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa relasyon ng employer-empleyado. Gayunpaman, hindi sumunod ang kumpanya sa obligasyon nito sa ilalim ng CBA. Nabigo itong banggitin ang anumang pagkakataon na nagpapakita na sinubukan nitong makipag-ugnayan sa unyon upang makuha at isaalang-alang ang desisyon ng unyon sa usapin. Sa gayon, sadyang inalis ang karapatan ng unyon na lumahok sa mga proseso ng patakaran at paggawa ng desisyon sa mga bagay na nakakaapekto sa pangkalahatang kapakanan ng mga empleyado. Ang pag-organisa ng kumpanya ng isang pangkalahatang pagpupulong upang talakayin ang binagong CRR sa mga empleyado nito ay hindi maituturing na matapat na pagsunod sa mga probisyon ng CBA. Dapat bigyang diin na ang CBA ay nangangailangan na talakayin ang mga bagay na nakakaapekto sa pangkalahatang kapakanan ng mga empleyado, partikular sa union. Dapat ding bigyang diin na nagkasundo ang kumpanya at unyon na magtatag ng Labor Management Committee kung saan maaari silang magkaroon ng bilateral na talakayan sa mga bagay na nakakaapekto sa labor management relations. Gayunpaman, hindi ito nangyari dahil sa pangkalahatang pagpupulong, ipinakita lamang ng kumpanya sa lahat ng empleyado ang binagong CRR na naitatag ng walang partisipasyon ng unyon. Sa katunayan, iniabot lamang sa mga empleyado ang kopya ng binagong CRR. Kung gayon, ang pangkalahatang pagpupulong ay isang komedya o simulation lamang dahil nakatakda na ang kumpanya sa pagpapatupad ng mabigat na binagong CRR anuman ang pananaw ng unyon.
Gayun din, ang binagong CRR ay nagpataw ng mas malupit na sistema ng parusa, nang hindi kumukonsulta sa Unyon. Ang lahat ng mga kontrobersyang ito tungkol sa binagong CRR ay naiwasan sana kung sumunod ang kumpanya sa mandato, sa ilalim ng CBA, na talakayin at kumonsulta sa Unyon sa mga bagay na may kaugnayan sa relasyon sa pamamahala sa paggawa at pangkalahatang kapakanan ng mga empleyado. Gayunpaman, hindi ginawa ng kumpanya. Kaya naman, hindi masasabing sapat na sumunod ang kumpanya sa CBA sa pagpapataw ng binagong CRR. Panghuli, itinanggi ng kumpanya ang pag-uutos sa kanilang mga empleyado na magkaroon ng kanilang meal break sa loob ng 1 oras sa halip na 30 minuto. Iginiit ng kumpanya na nagkataon lang na mayroon silang mga empleyado na may 30th minutong meal break at ang iba naman ay may regular na 1 oras na tuloy-tuloy na break time. Ayon sa kumpanya, ang mga kumuha ng 1 oras na pahinga ay hindi nakarapat-dapat na mabayaran kasunod ng no work, no pay policy. Ang Labor Code ay nagsasaad na ang bayad na 8 oras ng trabaho sa isang araw ay hindi kasama ang 60 minutong time off para sa pagkain ng isang empleyado. Sa makatuwid, ang 1 oras na meal break na ito ay hindi bahagi ng normal na oras ng pagtatrabaho ng isang empleyado, at hindi babayaran. Gayunpaman, ang mga oras ng trabaho ng mga empleyado ay maaaring baguhin o i-regulate sa isang nilagdaan na CBA sa pagitan ng employer at ng mga empleyado nito. Ang isang Collective Bargaining Agreement o CBA ay tumutukoy sa napagkasunduang kontrata sa pagitan ng isang lehitimong organisasyon ng manggagawa at ng employer tungkol sa sahod, oras ng trabaho at lahat ng iba pang mga tuntunin at kondisyon ng trabaho. Tulad ng sa lahat ng mga kontrata, ang mga partido sa isang CBA ay maaaring magtatag ng mga tuntunin at kondisyon na sa tingin nila ay maginhawa basta't hindi ito salungat sa batas, moralidad, mabuting kaugalian, kaayusan ng publiko o patakarang pampubliko. Kaya, kung saan malinaw at hindi malabo ang CBA, ito ay nagiging batas sa pagitan ng mga partido at ang pagsunod dito ay ipinag-uutos ng malinaw na patakaran ng batas. Sadyang isinama ng mga partido sa normal na 8 oras na araw ng trabaho. Hinati ng CBA ang oras ng pagkain ng mga empleyado sa 3 bahagi, ang 30 minutong lunch break at 15 minutong coffee break. Maliwanag, ang oras ng pagkain ay hinati sa mas maiikling panahon ng pahinga upang ang mga panahong ito ay maituturing na bayad. Gayunpaman, inamin ng kumpanya na sadyang pinahintulutan nito ang mga empleyado na kumonsumo ng 1 buong oras ng tuloy-tuloy na lunch break sa halip na ipatupad ang ipinag-uutos ng CBA na 30 minutong pagkain at 15 minutong pahinga. Kaya, sa pamamagitan ng patakaran ng kumpanya, pinahintulutan nito ang 1 oras meal break na hindi bayad, salungat sa 30 minutong meal break at 25 minutong coffee break sa ilalim ng CBA. Ang malinaw na layunin ng kumpanya sa patakarang ito ng pagpayag sa 1 oras na lunch break ay upang bawasan ang nababayarang oras ng trabaho ng mga empleyado nito. Sa halip na payagan ang compensable o bayad na meal break na 30 minuto at 25 minutong coffee break sa CBA. Ito ay malinaw na isang pag-iwas sa mga probisyon ng CBA na nagkakaloob ng kabayaran sa oras ng pagkain at panahon ng pahinga. Sa katunayan, ang mga empleyadong iyon na nagbibigay ng 12 oras na trabaho sa isang araw ng trabaho, ay binabayaran lamang ng 3 oras na overtime pay, sa halip na 4 na oras. Malinaw, ang patakarang ipinatupad ng kumpanya ay humadlang sa probisyon ng CBA tungkol sa oras ng pagkain ng mga empleyado nito. Sa kabuuan, tama ang desisyon ng korte na ang mga empleyado ng kumpanya na nagtrabaho ng 12 oras sa isang araw ng trabaho, at kumuha ng 30 minuto at 25 minutong pahinga bilang kanilang oras ng pagkain alinsunod sa CBA, ay dapat bayaran ng 4 na oras ng overtime pay. Ang 4 na oras na overtime ay babayaran sa mga empleyado na napatunayang sila ay nagtrabaho ng 12 oras at kinuha ang kanilang pagkain at pahinga sa loob ng 1 oras, na katumbas ng CBA meal at rest periods na kasama sa isang araw ng trabaho na dapat bayaran ng kumpanya.